Kamusta kayong lahat mga ka-anime? Salamat sa pag-click ng video na ito at sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Kung meron kayong mga request na anime chapters na gusto nyong talakayin natin, ay comment lang sa baba at babasahin at gagawin po natin yan. Anyways, back to topic muna tayo. Nagsimula ang chapter 1142 sa mga batang giants na tumatakbo patungo sa loob ng Walrus School dahil hinahabol sila ng isang napakalaking ahas na tinawag nilang Jormungandr. Habang nagaganap ito, lumipat ang eksena sa staff room ng paaralan kung saan ipinakilala ang dalawang bagong karakter, Mr. Kiba, ang punong guro, at Mr. Breed, isang guro sa matematika. Kasama nila si Ange, isang karakter na lumabas na sa mga naunang chapter, lahat sila ay nag-aalala at nais ilikas ang mga bata. Samantala, sa labas ng paaralan, may isang batang giant na na-corner ni Jormungandr. Bago pa siya lumunin, isang hindi kilalang mandirigma ang dumating at inatake ang ahas gamit ang martilyo. Sumunod naman si Saul na gumamit ng armament hockey upang suntukin ang ahas. Sa kanilang pagsisikap, napigilan nila ang pag-atake ng ahas. Dito, nabunyag na ang kasama ni Saul sa labanan ay si Principal Kiba mismo. Habang nagpapasalamat si Kiba kay Saul, nagtaka naman si Saul kung paano nakarating ang malaking ahas sa Sunworld, isang tanong na bumagabag din kay Robin. Nang makita ng mga batang giants ang ginawa ni na Saul at Kiba, inakala nilang matatakot ang mga ito. Ngunit sa halip, humanga sila at nagpasalamat. Lumipat ang eksena sa loob ng paaralan kung saan natagpuan nilang sugatan si Mr. Wolf, ang guro sa PE. Sinabi niya na may umatake sa kanya at pagkatapos noon, ang mga batang giants ay tila naglakad papalayo na parang nagsisleepwalk. Sinubukan ni Saul na pigilan sila, ngunit sumigaw si Mr. Wolf na huwag silang hawakan. Nalaman nila na ang mga bata ay naglalakad papunta sa dalampasigan, ngunit walang paliwanag kung bakit. Habang sinusubukang intindihin ang nangyayari, napansin ni Principal Kiba ang dalawang kakaibang nilalang sa taas ng paaralan, isa ay may anyo ng isang ibon, at ang isa naman ay isang lobo. Kasabay nito, bigla namang nawala ng malay ang ibang batang giants na nasa tabi nila Saul. Dahil dito, nagdesisyon si Chopper na suriin ang kondisyon ng mga bata habang ang iba ay pinipigilan ng mga nagsisleepwalk. Samantala, sa Underworld, muling lumitaw si Loki. Matatandang sa nakaraang chapter, tumayo na siya mula sa kanyang pagkakagapos. Ngayon, nagbabanta siya na kahit may natitira pang kadena sa kanyang mga paa, hindi siya kayang pigilan ni na Luffy. Sinabi pa niya na alam niya ang kahinaan ng Elbaf at kung susunugin niya ito gamit ang apoy, siguradong matatapos ito. At eksakto, ginawa nga niya yon. Gamit ang kanyang Ragnir, pinakawalan niya ang kuryente at pinalo ng malakas ang Tree of Adam na naging sanhi ng isang malaking sunog. Napansin ito ng mga giants, kabilang ang grupo nila Harold. Sa pagbabalik sa Walrus School, nag-usap sina Ange at Principal Kiba. Dito, isiniwalat ni Ange na kilala niya ang mga halimaw na lumitaw sa labas ng paaralan. Ayon sa kanya, ito ang mga halimaw na kinatatakutan ng mga batang giants na ipinadrawing pa niya sa kanila noong umaga. Sa isang flashback, ipinakita na ang mga bata ay nagtatalo kung sino ang pinakamapanganib na nilalang sa mundo. May nagsabing si Loki, ang iba naman ay si Sun God Nika, habang may ilan pang nagbanggit ng mga halimaw tulad ng Fenrir, Jormungandr, at Roger. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan kung saan kinumpirma ni Ange na ang mga halimaw na nakikita nila ngayon ay eksaktong katulad ng nasa mga guhit ng mga bata. Hindi makapaniwala sina Saul at Principal Kiba hanggang sa ipinakita ang buong tanawin. Ghost, Roger, Nika, Storm, Fenrir, Loki, at Nidhogg. May dalawa pang halimaw na hindi pinangalanan ngunit maaaring kasama rin sa mga guhit. Sa itaas ng Sunworld, malapit sa Walrus School, lumitaw ang mga Holy Knights. Ang unang ipinakita ay si Saint Gillingham na tila may kakayahang ipatulog ang mga batang giants. Posible rin na siya ang dahilan kung bakit lumitaw ang kanilang kinatatakutang mga halimaw. Sinundan ito ng pagpapakita ni na Saint Ganko at Saint Summers na pinuri si Saint Gillingham sa kanyang ginawa. Sa huling bahagi, tinanong ni Saint Summers si Ganko kung sino ang kinatatakutan niya at ang sagot niya ay si Sun God Nika. At yan na nga ang mga nilalaman ng chapter na ito, sana ay nagustuhan nyo mga ka-anime. Kung meron pa kayong ibang anime chapters na gusto mong talakayin natin ay mag-comment lamang po. At paki-like na rin ang video at mag-subscribe or follow dahil malaking tulong na po yan sa akin at para updated ka na rin sa mga susunod pa nating video upload. Kita-kits na lang sa mga susunod na video upload. Maraming salamat!